Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon pag-usapan natin ang tungkol po sa iddah ng babaeng bagong yakap sa Islam. Siyempre, ang bagong yakap sa Islam na may asawa, magkakaroon siya ng iddah. Hindi na sila pwedeng magsama ng mister niya, hindi na sila pwedeng magtabi ng mister niya, hindi na sila, kumbaga, yung pagsasama nila bilang mag-asawa ay magkakaroon na po ng harang ang pagitan po ng dalawang ito. So ngayon, hihintayin po ni sister ang kanyang iddah. Ang iddah po, ito po yung panahon na hihintayin niya bago siya tumanggap ng ibang asawa. Kaya nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa Quran na وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag hiniwalayan ninyo ang inyong mga asawa, ihiwalayan niyo sila sa kanilang mga iddah at bilangin ninyo ang kanilang iddah. So hindi na sila pwedeng magtabi ng kanyang mister na hindi po Muslim, hindi na sila pwedeng magsama. Maliban kung magmumuslim ang mister niya bago matapos ang iddah. So ang iddah po ng babae kapag may regla po ay tatlong regla. Kapag may regla, ay 3 regla po ang tatapusin niya. Pagka natapos yung 3 regla at hindi po nag-Muslim ang kanyang mister, ay automatic na po mapapawalan po ng bisa ang kanilang kasal. Kapag naman po ang sister na nagbalik Islam ay hindi po nagre-regla, ibig sabihin, menopause or bata pa lang o talagang hindi talaga nagre-regla, ay ang kanyang iddah na hihintayin ay 3 buwan po. Sakto po yun. Pagkalipas ng 3 buwan at hindi po nag-Muslim ang kanyang mister, pwede na po siyang tumanggap ng asawa po mula sa mga kapatiran natin na Muslim kasi hindi po pwedeng manatili ang isang babaeng Muslima sa asawang hindi po Muslim. Pangatlo po, kung ang babae po na yan ay buntis, so ang kanyang iddah po ay hanggat hindi po ipapanganak ang kanyang anak. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yada'ana hamlahun. Ang mga buntis po, ang kanilang iddah ay hanggat hindi pa po sila manganganak. Kapag nanganak na yan, pag kayo po sister ay buntis, nung naging Muslim ka, hanggat hindi ka pa nanganganak, pwede pang magbalik Islam si mister mo at wala pong mangyayaring kasal. Pero pag nagkaanak ka na, and then saka po nag-Muslim, ang mister mo ay kailangan nyo na pong ikasal uli. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos po ng iddah ng anak na si Zainab, ay pinahintulutan niyang makipagbalikan sa kanyang asawa pagkatapos pong magbalik Islam. Kasi natapos na po ang iddah ng kanyang anak na si Zainab. Kaya naman mga kapatid, ang babae, pagkayakap po sa Islam, tandaan po ninyo mga sister, after niyo pong yumakap sa Islam at may asawa po kayo, hindi kayo pwede makipagsiping o makipagtalik o magtabi o magsama ng mister mo hanggat hindi po siya magmumuslim. At tatakbo po ang inyong iddah o ang panahon na maghihintay kayo na kailangan niyang magmuslim. Dahil kung hindi po siya magmumuslim, sa loob ng iddah nyo, dito pwede na po kayong tumanggap po ng asawa. Pwede na po kayong tumanggap ng asawa. Ibig sabihin, kailangan magmuslim po si mister. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahunna yahillu lahum wa lahum yahilluna lahun. Hindi po halal ang babae na Muslim sa mga non-Muslim po. At ganoon din po ang mga lalaking non-Muslim, hindi po halal sa mga babaeng Muslima po. So ito po yung konting kaalaman kaugnay po sa mga babaeng magmumuslim na nasa ilalim ng asawang hindi po Muslim. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.